Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ginang Josephine Kalimpatilan. Magandang hapon po, ma'am. Natapos na ngang talakayin ni Edwin Garayan ang patungkol sa pagpili ng wika at mga dahilan kung bakit Tagalog ang naging batayan sa pagpili ng pambansang wika. Ngayon naman ay dumako tayo sa palitkoda o code switching. Ang palitkoda o code switching ay ang pag-iiba ng wika o uri ng wika sa pakikipag-usap. Ito ay kalamitang ginagamit sa pagpalit ng wika mula Ingles hanggang sa Filipino. Nangyayari ang palitkoda sa mga sitwasyong mahirap maipaliwanag ang isang salita o bagay na nagiging dahilan sa madali ang pagkaintindi sa nais may pabatid ng nagsasalita. Ito ay madalas ding gamitin sa paaralan dahil hindi ganon kadali sa mga mag-aaral ang paggamit ng Ingles. Ang palitkoda o code switching ay ang pagpapalit ng isang tao ng wika sa gitna ng pakikipag-usap o pagpapahayag. Ito ay kadalasang nagaganap kapag ang isang tao ay nakikipag-usap sa iba't ibang uri ng tao na nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito ay madalas din nating gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ang code switching ay maaaring mangyari sa loob ng isang pangusap sa pagitan ng mga pangusap at mga talata. Ito ay likas na bahagi ng pagiging bilingual at multilingual ng isang tao. Halimbawa na lamang nito ay, magtiwala ka sa akin, I won't let you down. At sigurado ka ba sa sinasabi mo? I think you're wrong. Masusuri naman natin sa mga halimbawa na dalawang wika ang ginamit. Ito ang wikang Filipino at wikang Ingles. Ngayon naman ay dumako tayo sa ebalwasyon at akomodasyon, varyasyon ng wika bilang makabagong dulog ng komunikasyon. Una, sa paglipas ng panahon, ang wikang Filipino ay tuluyang napalitan ng iba't ibang wikain na tinatangkilik ngayon kaysa sa wikang Filipino. Isa na nga sa dahilan kung bakit ang wikang Filipino ay unti-unti nang nawawala, ito ay dahil sa pag-usbong ng ibang wika, gaya na lamang ng wikang Ingles at wikang Korean. Ito ay ilan lamang sa mga tinatangkilik sa bansang Pilipinas. Minsan ginagamit natin ito upang hindi tayo maliitin ng ibang tao at makisabay sa uso o takbo ng panahon na hindi natin namamalayan na isa pala ito sa nagiging dahilan upang tuluyan na ngang mawala ang wikang Filipino. Pangalawa, dulot ito ng pagbabago, pag-usbong ng iba't ibang makabagong teknolohiya at pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Kaya naging dahilan ito upang unti-unti ring mabago ang wikang ginagamit ng karamihan sa bawat araw na pakikipagtalastasan. Dahil nga sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay marami na ring nagaganap na pagbabago sa paggamit ng wika ng mga tao. Hindi natin maipagkakaila na isa ang Facebook sa bunga ng makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng Facebook ay naaapektuhan ng ating pakikipagtalastasan sa iba. Dahil nga minsan, gumagamit tayo ng iba't ibang terminolohiya na hindi naman naangkop sa personal na pakikipagtalastasan. At isa rin sa dahilan ay ang pakikisalamuha natin sa iba't ibang uri ng tao. Dito, naiaangkop natin ang ating ginagamit na wika at kanilang ginagamit na wika sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, kabilang sa mga pagbabagong nagaganap ay ang paggamit ng mga pabaliktad na salita, pagpapaikli ng mga salita, taglish, at mayroon din namang nag-iimbento ang tao ng kanilang mga sariling wika upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang mga nabanggit sa pahayag ay nakapaloob sa antas ng wika. Ito ay kabilang sa di-formal na wika. Mapapansin natin na ang mga ginagamit na mga salita ay hindi tama at hindi sumusunod sa tamang gramatika o baralida. Minsan, binabaliwan na lamang ito ng mga tao dahil ang mas mahalaga ay mapunan o matugunan lamang ang kanilang
mga pangangailangan. Pang-apat, dahil dito, unti-unti nang nakasanayan ng tao ang paggamit ng mga bagong salita upang makaangkop sa takbo ng kasalukuyang panahon. Dahil nga sa paggamit ng mga bagong salita, ang mga tao ay unti-unti nang nakasanayan ang paggamit ng iba't ibang uri ng bagong salita upang makasabay sa uso o makaayon sa takbo ng panahon. Ngayon naman ay dumako tayo sa piling wika sa bilinggual na komunidad. Ayon kay Leonard Bloomfield, ang bilingualismo ay ang pagkakaroon ng magkasintulad na gamit at kontrol ng dalawang magkaibang wika na ginagamit ng isang individual. Ang ibig sabihin ni Leonard Bloomfield na ang bilingualismo ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin at kontrolin ng magkasabay ang dalawang iba't ibang wika. Halimbawa na lamang nito, ang isang tao ay marunong magsilita ng wikang Ingles at Filipino. Sa pamamagitan nito, hindi siya mag-aalinlangan o matatakot sa pakikipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Dahil nga, alam niya kung paano gamitin at kontrolin ang dalawang wika. Ayon naman kay Diebold, ang bilingualismo ay pangunahing yugto ng pagkakaroon ng kontak sa dalawang wika. Ayon naman kay Diebold na ang bilingualismo ay kadalasang nagaganap kapag may pagtatagpo ang dalawang wika, na kung saan ang isang individual ay nakararanas ng paggamit at pagkontrol sa parihong wika. Sinasabi rin na ang bilingualismo ay nangyayari dahil sa kakayahan ng tao na makipag-interact sa partikular na pakikipag-usap. Maaari ring maging dahilan nito ay ang tiyak na pangangailangan ng isang individual na gamitin ang pangalawang wika para makaangkop sa panibagong lipunang kanyang ginagalawan. Batay pa sa mga naisagawang pag-aaral, ang paulit-ulit na gamit ng isang wika at minimum na exposure ay nagsisilbing malaking tulong para mapaunlad ang kakayahan ng isang tao at para matuto ng isang wika. Ang pagiging bilingual ng isang tao ay may masama at magandang dulot. Ito ay maaaring maging dahilan upang magkaroon ng magandang trabaho ang isang tao at makapunta sa iba't ibang lugar. Ngunit ang pagiging bilingual ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagpapahalaga sa bawat wika, lalo na kung hindi sapat ang pagkakatugma ng dalawang wika sa isang tao. At diyan na nga po nagtatapos ang aking pagtatalakay patungkol sa palitkoda o code switching. Ngayon naman, ang susunod na magtatalakay ay si Binibining Angel Naag. Maraming salamat po.